Magandang gabi ho sa bawat isa. Maraming salamat po sa kay Pastor Reden at kay Pastor Ira for inviting me to come over upang magbahagi ho ng salita ng atin hong Panginoon. At ako ho ay nagagalak na makita ang mga pamilyar na muka sa ating kalagitnaan. Alam niyo, pag may pamilyar na mukha, ibig sabihin, nagpapatuloy. Okay? Kasi pag hindi mo na nakita, wala na yun sa church. Okay? Kaya salamat ho sa Panginoon for sa biyaya na Kanyang ibinibigay sa gawain ho dito sa Payatas na kayo ho ay nagpapatuloy. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mangangaral, Ecclesiastes, at atin hong babasahin ang kabanatang 1 hanggang talatang 1 hanggang talatang 13. Sundan po ninyo ako sa inyong mga salin. Sabi ho ng Biblia, ito ang sinasabi ng mangangaral na anak ni David na hari ng Jerusalem, walang kabuluhan ang lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog, pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay ihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik. Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat, pero hindi napupuno ang dagat kahit na patuloy ang pag-agos ng ilog. Ang lahat na ito'y nakakabagot at ayaw na ngang pag-usapan, hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tainga natin sa pakikinig. Ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay pa ba na masasabi mong bago? Nariyan na iyan noon pa, kahit noong hindi pa tayo ipinapanganak. Hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon, ganun din sa hinaharap, hindi rin ito maalala ng mga tao sa bandang huli. Ako na isang mangangaral ay naging hari ng Israel, tumira ako sa Jerusalem. Sa aking karunungan, pinag-aralan kong mabuti ang lahat ng nangyari rito sa mundo at nakita kong napakahirap ng gawaing ibinigay ng Diyos sa mga tao. Nakita kong walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa ng tao sa mundo, para kang humahabol sa hangin. Purihin ho ang salita ng Panginoon at tayo ho ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na kami po ay muling magtipon at ang mga kapatid, Panginoon, ay narito upang kami sumamba at matuto sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na kami maging mapagpakumbaba na amin hong tanggapin ang iyong salita nang may kagalakan sa aming mga puso. Dalangin namin na kayong magdala ng pagbabago sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na ho ang bawat isa. Ang atin hong pag-aaralan sa gabi ho na ito ay akin hong pinamagatan, ang buhay na may kabuluhan. Kung atin hong i-Englishin, a meaningful life, or isa ding buhay, or a worthwhile living, isang buhay na siyang may saysay sa mundong ito. Siguro ho isang katanungan na tayong lahat na tao ay naitanong na natin sa ating mga sarili, ay ang katanungan, ano ang dahilan bakit ako nabubuhay sa mundong ito? Siguro, merong isang pagkakataon sa ating buhay kahit ang mga kabataan na narito ay natanong natin yan, bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Ang katanungan ho na yan ay isang mahalagang katanungan
na dapat ho nating masagot. Kung minsan ang iba, sabi ng ibang mga, ako ay nabuhay para ibigin ka. Yan ang mga pambobola ni Alexis sa kanyang nililigawan. Ipinanganak ako para ibigin ka. Ipinanganak ako para ikaw ay ako'y maging asawa mo. Kung minsan ho tayo ay gumawa ng iba't ibang dahilan ng atin hong pagkabuhay sa mundong ito. Ngunit isang bagay ho na dapat nating malaman, hindi lamang kung bakit tayo ay nasa mundong ito, kundi malaman natin kung ano ang buhay na may saysay sa mundong ito. At yan ho ang paksa na siyang pinag-aralan ng manunulat ng aklat na ito. Ang manunulat ho sa verse number 1, sabi dito, ang katuruan ng mangangaral, ang anak ni David na hari ng Israel. So, kung atin hong titignan sa talatang 1 pa lamang, ay atin na hong makikilala kung sino ang nagsulat nito. Siya ho ay isang hari, siya ho ay isang mangangaral, at siya ang anak ni Haring David. Sino ho ito? Si Solomon. Si Haring Solomon. Nakilala ho natin isang tao na binigyang karunungan ng ating Panginoon. At nung panahon na siya ho ay nabubuhay, walang sino mang tao ang humigit sa talino at karunungan na mayroon si Solomon. Bakit ho? Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya nito. Alam ho ninyo, kung tayo man ho, sinasabi natin, Pastor, ako ay kulang sa karunungan. Kulang ako sa talino, sa pangunawa ng kaisipan. Hinihingi ho yan sa ating Panginoon. Kaya ho sa mga estudyante, huwag kayong maniwala na meron taong bobo. Kaya lang nagiging bobo dahil tamad makinig, tamad mag-aral. Ngunit kung tayo ho ay hihingi ng talino sa Panginoon, gaya ni Solomon, kaya tayong bigyan ng Panginoon ng talino at karunungan na atin hong kinakailangan. Kaya't kung atin hong titignan, si Solomon ho ay isa hong tao na masasabi ko na lahat ng bagay na ninanais mo ngayon, meron si Solomon. Pera. Sino dito ayaw ng pera? Taas kamay. Bigay nyo na lang sa akin yung pera nyo. Hindi, biro lang. Si Solomon maraming pera. Sino dito gusto sumikat? Si Solomon, sikat yan. Kilala siya sa kanyang bayan na kanyang pinangungunahan. Sino dito gusto maging makapangyarihan? Meron kang malakas na impluwensya sa mga taong nasa iyong kapaligiran. Si Solomon may kapangyarihan dahil siya ay hari. Bay kung ikaw ay mahilig sa maraming kababaihan, si Solomon maraming babae. 700 ang kanyang asawa, 300 ang kanyang kabit, napakarami. Pero huwag nyo gagayahin yan, nakasalanan yun sa Diyos. Dapat ang pag-aasawa, iisa lang ang iyong asawa. Sa madalihong salita, si Solomon ay isang tao na masasabi nating naabot niya na ang tugatog ng buhay. Tama? Naabot niya na lahat ng pinapangarap ng tao ngayon, lahat ay nakay Solomon na. Kaya dito pa lamang ho makikita natin na si Solomon ay isang tawag na ito, credible. Ano ba Tagalog ng credible? O basta siya ay isang karapat-dapat na tagapagturo sapagkat naranasan niya na makaabot sa pinakatugatog ng buhay na ito. At kung atin hong mapapansin, ang kapahayagan ni Solomon sa buhay sa verse number 2, sabi niya, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Kung atin hong mapapansin, sa English ho yung salitang vanity. Ilang beses inulit sa aklat na ito, vanity of vanities, all is vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bakit niya nasabi yun? Hindi ba, Pastor, pag nasa akin na lahat ng pinangarap ko sa buhay, hindi ba dapat ito'y magbigay na ng kasiyahan sa atin? Yan ang sinasabi ng dyablo sa atin. Yan ang gustong
isipin na, yan ang nais ng dyablo na ating isipin. Na pag halimbawa si Alexis nagkaroon na ng sports car, nagkaroon na siya ng magarang sasakyan, nagkaroon na siya ng maayos na pamilya, then sasabihin ni Alexis, eto na ang kapuspusan ng aking buhay, okay na ako, hindi ko na kailangan ng Diyos. Alam niyo, ganyan ang nangyari doon sa kwento ng ating Panginoon sa isang mayamang hangal, na nung sumagana yung kanyang mga pananim, sabi niya, ito ang aking gagawin, aking gigibain yung aking bangan, magtatayo ako ng mas malaki, ako'y kakain, mag-iinom, magpapakasaya, yun ang aking gagawin. Pero ang Diyos, narinig ang kanyang salita, sabi niya, ikaw na hangal. Ikaw na hangal, sabi niya sa taong yon, ngayong gabi, kukunin ko ang iyong kaluluwa at mapapasa kanino kaya lahat ng iyong pinagpagalan. Bakit ho siya tinawag na hangal? Dahil inisip ng taong yon na yung mga material na bagay ang tunay na nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay. Kaya minsan, pag ganyan din ang ating isip, pag walang-wala na tayo, pag salat na tayo sa ating buhay, iniisip natin, naku, walang kwenta akong tao. Naku, walang kwenta ang buhay ko kasi yung mga kamag-anak ko doon sa ibang lugar may sasakyan na, nakapagtapos na yung mga anak nila, mayaman na sila, pero ako ganito pa rin ang buhay. Ganyan ang iisipin mo kung sa tingin mo ang kayamanan ng mundong ito ang nagbibigay ng saysay at ng kabuluhan sa ating buhay. Kaya't maganda ho na ating mapakinggan ngayon, ano ang resulta ng pagsisiyasat ni Solomon o sa kanyang pag-iimbestiga sa buhay na mayroong kabuluhan. Na kung atin hong titignan ng verse number 13, sabi ho dito, siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya pag binasa ho natin ang buong Ecclesiastes, ito ho ay pagsasaliksik, pagsisiyasat, or kung pwede din gamitin yung salitang research. Dahil sinikap niyang pag-aralan talaga, ano ba ang meron sa buhay natin? Ano ba ang meron dito? At kung ating titignan, sa verse 2 pa lamang, nung tinignan niya ang buhay, isa lang ang nasabi niya, walang kabuluhan. Pag pinag-usapan ho natin ang salitang vanity, sa ibang salita, ibig sabihin niyan empty. Walang laman. Walang kwenta. Parang isang bula. Pag ang bula ay pumutok, may makukuha ka ba sa bula? Wala. Ganon din ang pagtingin ni Solomon sa lahat ng bagay sa mundong ito. Makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, pero lahat ng yan ay parang bula, nawawala din ho yan. Siguro, meron na ho tayong ideya nung nag-pandemic, na kahit gaano ka kayaman, walang kwenta ang pera mo. Hindi ka makapag-shopping, hindi ka makagala, hindi ka makapunta kahit nga sa palengke, hirap kang makapunta. Anong silbi ng milyones mo kung ikaw ay mayaman? Anong silbi ng sasakyan mo na sa bawat kanto may harang sa iyo at sasabihin bawal kang tumawid dito? Walang kwenta. Kaya ho alam ninyo, mag-ingat ho tayo pag naatin hong paniwalaan ang bulong ng dyablo na kapag meron ka ng bagay na ito, magiging masaya ka. At kapag wala ka ng bagay na ito, walang kwenta na ang buhay mo. Yan ho'y isang malaking kasinungalingan na nag-aalis ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya dito ho si Solomon ay nagsuri siya at ang nakita niya walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya sa mga sumunod na talata, dito ho ay pinakita ni Solomon kung ano ang kanyang mga natuklasan sa buhay. Una ho na ating makikita sa kanyang pagsisiyasat, nakita ni Solomon ang siklo ng buhay. Ang siklo ng buhay.
Ibig sabihin na ang buhay ho ay paikot-ikot. Di ba parang gulong? Ang gulong, patuloy yan sa pag-ikot. Ang mundo rin, di ba? Ang earth, umiikot yan ng patuloy. Ganon din ang nakita ni Solomon sa buhay. Paikot-ikot lamang ang mga nangyayari sa mundong ito. Una, na kanyang pinakita sa verse number 4, kung ating titignan, sabi niya dito, ang paglipas at pag-usbong ng bagong henerasyon. Sabi niya sa verse 4, patuloy ang pagpalit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ano ibig sabihin niya? Halimbawa, ang henerasyon natin ngayon, darating ang panahon, mamamatay tayong lahat. Pero doon ba magtatapos na ang mundo? Meron na namang papalit na bagong henerasyon. Dati, nung kami pa yung mga young people sa church, okay? Ngayon, na kami ay tinawag na sa gawain ng Diyos. Ito naman sila sila Alexis naman, yung next generation na siyang pumalit sa amin na dating mga young people ng church. Bakit ho? Kasi ang buhay ay patuloy ho yan. Nasusundan ho ba natin? Merong mamamatay, meron ding maisisilang. Pag may namatay, may isisilang na naman, hindi ho tumitigil yan all over the world. Hindi natatapos yan. Kaya kahit lumipas ang ilang libong taon, gaano man kadaming sali ng lahi, pag may namatay na henerasyon, may papalit na naman na panibago. It won't stop, liban na dumating na ang ating Panginoon sa mundong ito. Nagpapatuloy lamang ho yan. Pangalawa, ang pagsikat at paglubog ng araw. Sa verse number 5, sabi niya, ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ano pa yung isang nakita niya sa mundo? Ang araw. Sumisikat ang araw, lulubog din ang araw. Sige nga, subukan ko ang kaalaman ng mga estudyante. Saang bahagi o saang direksyon sumisikat ang araw? Saan? Nako. Papagalitan kayo ng mga teacher nyo yan, ha? North, south, east, o west? Ha? Nako po. Babagsak kayo niyan sa klase nyo. Sa east. Okay? Then saan siya lulubog? Sa kabila, sa west. Pagkalubog niyan, paglipas ng ilang oras, babalik na naman yan doon kung saan siya umangat at lulubog na naman siya kung saan siya lumubog. Meron bang pangyayari na ang araw hindi lumubog at sumikat? Wala. Patuloy ho yan. It doesn't stop. Yan yung sinasabi ni Solomon na na sa mundong ito paikot-ikot lamang. There's a cycle going on in this life. Pangatlo, ang pag-ihip ng hangin. Verse number 6, talatang 6. Kung pagmamasdan ho ninyo, ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Dito naman, hangin naman ang kanyang binanggit. Na ito ho ay patuloy din sa pag-ihip. Kung saan ito nagmumula, babalik din yan doon. Dahil ang hangin ho, patuloy lamang yan sa pagdaloy. Number 4, sa verse number 7, sabi ho dito, lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. So ito naman, pagdating sa ilog, okay? Hindi ba't ang ilog patuloy ang agos niyan? Saan napupunta ang tubig ng ilog? Sa dagat. Yun ang madalas na nangyayari, sa dagat. Pero naubos ba ang tubig sa ilog? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin yan. Napupuno ba ang dagat?
Hindi rin. Kasi kung napupuno yan, dapat lunod na tayo dito. Sa tagal ng panahon na may pumapasok na tubig sa dagat, lalo kami sa Pangasinan, katabi lang namin ang dagat. Abay, kung ang dagat napupuno, lunod na kami doon. Apaw na ang buong Pangasinan. Pero hindi ho napupuno yun. Bakit? Kasi meron hong cycle na nangyayari na kung ano yung ibinuhos ng ilog. Saan ba nanggagaling ang tubig ng ilog? Sa bundok, di ba? Kaya nga, meron mga waterfalls, then dadalo yan pababa. Noon, aking iniisip, paano kaya hindi nauubos ang tubig sa itaas? Again, yan ho yung napakagandang disenyo ng Panginoon sa mundo. Diba merong tinatawag na cycle pagdating dyan? Ano yung proseso kung saan tawag nito yung mga tubig dito ay pumupunta sa taas? What is that called? Evaporation. Okay? Sa proseso ng evaporation, yung mga tubig, diba yan ay babalik sa itaas. Then, mula sa ulap, uulan, mapupunta na naman doon sa kabundukan. Okay, uulan doon at yun ang nagsisilbing tubig na dadaloy sa ilog papunta sa dagat. Then may evaporation na naman pataas, then babagsak na naman yun hanggang sa hindi nauubos ang tubig sa mundong ito. Patuloy at patuloy lamang yan. Sa mula pa ng nilikha ng Diyos ang sanglibutan, yan na ang laging nangyayari. Ano pa? Sa verse number 8, makikita natin, ito naman ho ay tumutukoy na sa mga tao. Sabi sa verse 8, ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag, walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Now, ito naman ho ay nagpapakita sa siklo ng buhay ng isang tao na pagdating sa ating mga tao, wala tayong kasapatan sa ating buhay. Gusto natin lagi makuha ang lahat ng mayroon o lahat ng bagay sa mundong ito. Yung ating mga mata, kailanman hindi nakukontento sa mga bagay na ating nakikita. Yung ating tenga ay hindi nakukontento. Ang ating isip, ang buong pagkatao natin is never satisfied sa mga bagay sa mundong ito. Now go to the book of, if you will go to for a while, on verse number 13, babalikan ko humamaya yung kasapatan ng tao. Proverbs chapter 27 verse 20. Proverbs 27:20. Tignan ho natin ang sabi ng Bible. Sabi dito, ang nasa ng tao'y walang katapusan. Tulad ng libingan, laging naghihintay. Ano daw ang buhay ng tao? Yung nasa ng tao'y walang katapusan. Yan ho yung sinasabi ko. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ikaw ay bata pa, di ba madalas, lalo na nung kapanahunan namin noon, pag ikaw ay dinala sa Jollibee, special na araw yan. Makakain ka ng Chicken Joy, ng spaghetti, dati mayroon pa yung Choco Malo pa limited edition lang yun ng Jollibee. Yun ay espesyal na. Kaya tingin ko maraming mga kabataan o kababata ko nangangarap na sana dumating ang panahon na kaya ko nang bumili anytime ng Jollibee na gusto ko. Then paglipas ng panahon, nakapagtapos, kumikita na ng pera, kaya mo nang i-afford ang Jollibee anytime. Gusto mo pa ba ang Jollibee? Paminsan na lang. Siguro ang hanap mo na ngayon, sa restaurant ka nakakain. Doon ka na sa mga fine dining na restaurant. Bibili ka ng mamahaling steak na malalaki, yung makakapal na karne, napakalambot, na nagkakahalaga, siguro hindi bababa 5,000 per order. Yun na ang hanap mo ngayon. Then nangarap ka na naman, sana
lumaki pa yung sahod ko para ma-afford ko din yung steak na pinapangarap ko. Pero maniwala kayo mga kasama, kung dumating ang panahon na lumaki ang sahod mo, hindi ka pa rin makukontento kahit mabili mo na yung steak na gusto mo. Bakit? Kasi ang tao kailanman, lagi tayong naghahangad ng mga bagay sa ating sarili at hindi tayo kailanman nakukontento sa ating buhay. Kaya ito ho ang katotohanan mga kasama. Pakinggan niyo ho ito ng maigi. Kung hindi ka nakukontento sa buhay na mayroon ka ngayon, hindi ka pa rin magiging kontento kahit maging doble yan, maging triple yan, maging quadruple ang pera mo, hindi ka pa rin makukontento. Alam niyo ho kung bakit? Sapagkat ang tunay na kakontentuhan at kasapatan sa buhay ay hindi hinahanap sa kapal ng ating bulsa, kundi hinahanap yan sa Diyos. Gaano ho kadaming mga milyonaryo at bilyonaryo sira ang buhay? Nakakita na ho ba kayo? Mga mayayamang tao, pero wala ho silang kasiyahan sa buhay. Bakit? Hindi ba't ang paniniwala natin, pag yumaman tayo, igibuhay natin? Pero bakit may malungkot na mayaman? Bakit may mga matataas ang antas ng buhay na naghahanap pa rin ng pagtaas ng kanilang buhay? Gaano ho karaming tao ang mayaman na gusto pang yumaman? Meron na ba kayong nakita mga taong sikat, gusto pa lalong sumikat? Halimbawa, yung mga nasa showbiz, dito sa Pilipinas, abay nangangarap yan na makapasok ng Hollywood, doon sa Amerika. Gusto nila na mas dumami yung project nila, mas makilala sila sa buong mundo. Kaya nga ngayon, nauuso na yung pagpaparitoke ng mukha. Okay? Paparitoke ng ilong. Paparitoke ng, ano pa ba pinaparitoke, Jem? Yung baba, yung labi, halos buong pagkatao na. Kaya naalala ko ang biro, baka pagdating mo sa langit, di ka na makilala ng Diyos. Dahil iba na yung itsura ng kanyang nilikha. Pero ba't ginagawa ho ng tao yon? Sapagkat ang tao kailanman hindi nakahanap ng kasapatan sa mga bagay sa mundong ito. So verse 8 muli, sinabi dito let's go back to Ecclesiastes 1, verse number 8, ang lahat ng bagay ay nakababagot. Sipin ho ninyo, sa English, wearisome, nakakapagod ito. At dahil paulit-ulit ang nangyayari sa buhay, pag ang buhay nyo paulit-ulit na lang, hindi ba't boring na yan? Halimbawa, mga nagtatrabaho, gigising ka, siguro alas 5, alas 6. Gagayak ka, alis ka ng bahay dahil matraffic sa Metro Manila, siguro 1 o 2 oras, aalis ka na. Dahil alas 8 ang simula ng pasok. Pagdating ng alas 5, uwian na. Pagdating mo sa bahay, siguro mga alas 7 o alas 8, ikaw ay kakain, matutulog, magpapahinga, gigising ka na naman ng alas 5, then the cycle ay patuloy at patuloy pa rin. Sa mga mag-aaral, pag kayo ay papasok sa school, hindi ba't meron ding siklo ang buhay nyo dyan? Gigising ka ng maaga, maliligo ka, minsan makikipagtalo ka pa sa nanay mo kung papasok ka ba o hindi, pero kailangan mong pumasok, pupunta ka sa school, then darating ang uwian, pag uwi mo gagawa ka ng project, kakain ka, matutulog, then bukas gigising ka na naman ng maaga. Cycle ng buhay. Kaya nga kung sa English pa, monotonous na ang buhay ng tao. Paulit-ulit. Paikot-ikot lamang ang ating buhay. At sabi dito ni Solomon sa verse number 8, ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag. Now, bakit ho ba ginamit ni Solomon yung salitang wearisome o nakakapagod? Hindi lang nakakabagot, kundi kapaguran. Alam niyo ho kung bakit? Go to Genesis chapter 3:19. Bakit ho ba tayong mga tao
ay kailangan nating magpagal ng magpagal sa buhay. Genesis chapter 3 verse 19. Dito ho ay ating makikita ang kwento ng buhay ng tao nang ang tao ho ay nagkasala. Sabi ho sa verse number 19, dito muna sa verse 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Now, bakit ho ba ang buhay natin ay naging gayon? Paikot-ikot, kailangan mong magpagal, kailangan mong magpawis, mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho, para kumita ng pera at para makakain ka. Anong dahilan yan? Dahil yan sa kasalanan. Dahil yan sa kasalanan, mga kasama. Bakit? Kung babalikan ho ninyo, ano ang sistema ng mundo nung nilikha ng Diyos? Ang sanglibutan. Ang lupa, ang mga puno, nagbibigay ng pagkain kay Adan at kay Eva. Balikan niyo ho ang kwento sa Genesis 2. Sabi ng Panginoon kay Adan, lahat ng bunga dito pwede niyong kainin. Hindi nila kailangan magdilig, hindi nila kailangan mag-abono, mamumunga. Masagana ang lupa, mamumunga ang mga pananim. Pipitas lang sila, mabubuhay na sila. Pero alam nyo, nang dumating ang kasalanan sa sanglibutan, yung mabuting sistema, disenyo ng Diyos, sinira ng kasalanan. Kaya dito ho, bahagi ng sumpa ng Diyos, yung lupa. Ang lupa ngayon hindi na magbibigay ng pagkain sa tao on its own. Kailangan mo nang magbungkal, kailangan mong magtanim, magdilig, alagaan yun para may kainin ka. Di ba yan ang ginagawa natin? May mga magsasaka. Ang hirap po ng napakahirap. Sa ilalim ng mainit na araw, kailangan nilang yumuko. Di ba may awit nga, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Bakit ho nangyari yun? Dahil yun sa kasalanan. Kaya ito hong siklo ng buhay na nangyayari sa atin, na everyday na lang nagpapagal tayo, nagpapagod tayo, yan ay bunga ng kasalanan na atin hong ginawa. Ecclesiastes 3 verse 10. Balik ho tayo doon, mga ngaral, kabanatang 3, at nasa talatang Gs. Sabi dito, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Kaya ganyan ho ang takbo ng buhay natin. Dahil ho lahat ito sa kasalanan. Ngayon, ano ho ang naging resulta ng pagsisiyasat ni Solomon sa buhay? Itong maganda nating makita. Kanyang sinuri, may research siya. Diba? Pag kayo ay nasa kolehiyo, gumagawa kayo ng thesis. Diba? Meron kayong pag-aaral na ginagawa. Minsan gagawa kayo ng survey. Tama? Then mula doon sa napag-aralan nyo, gagawa kayo ng conclusion. Okay? O ng summary sa ano yung naging buod ng inyong pag-aaral. At ganun din ho si Solomon. Kung atin hong titignan sa verse number 9, go back to chapter 1 verse 9, sabi ni Solomon, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Una niyang nakita, ang lahat ng bagay ay paulit-ulit lamang.
Kumbaga ba sa English pa yung kasabihan, history repeats itself. Inuulit lamang ng kasaysayan ang nangyayari noon. Halimbawa, noon ang Sodom at Gomorrah ay winasak ng Diyos dahil sa imoralidad na kanilang ginawa. Pero kung pagmamasdan nyo ang ating mundo ngayon, ang imoralidad ay laganap. Dati, ang kabaklaan ng aming kapanahunan, parang tagupe. Yung mga kaklase ko dating bading, medyo nahihiya pa magladlad. Ngayon, binigyan ng lakas ng loob ng marami ang mga kabaklaan. Maging proud ka kung sino ka. Ipagmalaki mo kung ano ka. Kaya ngayon, hindi na nahihiya ang mga tao. Hindi na sila nahihiya, ipangalandakan ng kasalanang ginawa nila. Inulit na naman ng tao ang kasalanang ginawa. Kaya hindi humalayo na kung winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah noon, ay mangyari din ho yan ngayon. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Galit pa rin ang Diyos sa kasalanan. Pangalawa, ang lahat ay luma na at wala nang bago. Tingin niyo ho ba may bago pa sa mundong ito? Wala na ho. Lahat, sabihin ng mga siyentipiko, meron kaming bagong natuklasan. May bagong discovery. Alam niyo, ang bagong discovery, hindi ibig sabihin na bagong bagay. Tama? Ang bagong discovery, bagong tuklas lamang yon, pero hindi yun isang bagong bagay sa mundong ito. Halimbawa, base ho sa mga experts, napakarami pang mga klase ng isda na hindi pa natutuklasan ng tao. Kasi ho, ang dagat, napakalalim niyan eh. Okay? Marami dyan, hindi pa talaga na-explore ng mga tao. Kaya sabi nila, napakarami pang klase ng isda, hindi nalalaman ng tao. Pero pag may natuklasan sila, ibig sabihin ba yung isda na yun bagong likha lamang? Hindi. Dati pa yun nandoon, bagong tuklas lang ng tao. Kaya tama yung sinasabi ni Solomon, wala nang bago dito, lahat nangyayari na. Lahat ay luma. Sabi sa verse 10, ang sabi ng iba, halik kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Tama ho ang kanyang sinasabi. Pwedeng may magsabi, ito bago ito, luma na yan. Sigurado nangyari na yan noon pa. Ngayon lamang ito natuklasan. Walang bago sa mundong ito, lahat ay luma. Pangatlo na resulta ng kanyang pagsisiyasat, nakita niya na ang lahat ay lilipas at lahat ay malilimot din. Sa verse 11, hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Tayo ho ba ay aware na kung ano man ang meron ka ngayon, mawawala din yan balang araw? Buhay mo. Balang araw, mamamatay tayo. Kahit nga, kung halimbawa, pinagmamalaki mo, gandang muka, abay walang tao na forever maganda. Simpleng madapa ka lang dyan, mangudngud mo ka, maewan ko kung maging proud ka pa sa kagandahan mo. Lilipas yan. Pag tumanda ka, lilipas yan. Kotse, motor, pera, lahat ng bagay, lilipas yan. Ngayon, pag lumipas na ang bagay, yan ba ay nakatatak pa rin sa isip ng mga tao? Malilimot na din yan. Kaya nga, halimbawa, ikaw nagpa-party, gumastos ka ng napakamahal para sa party. Yun ay para sa isang araw lang. Paglipas ng isang taon, maniwala kayo, lahat ng inimbita mo sa party mo, hindi maaalala kung gaano kaganda yung pinagkagastusan mo.
Minsan, naalala ko, may mga tao ho, they are so, yun bang, ayaw nilang iwan ang kanilang trabaho. Alam niyo, pag Kristiyano ho tayo, ang trabaho natin hindi yan Diyos. Ang Diyos natin yung nasa langit. Ang trabaho natin ay kasangkapan lang na binigay ng Diyos upang tayo ay mabuhay. Pero hindi yan ang buhay natin, hindi yan ang ating Diyos. Pero nangyayari kung minsan na yung mga trabaho natin ang nagiging hadlang, na sasabihin natin, Pastor, pasensya na. Hindi mo na ako makapag-church kasi yung trabaho ko, kailangan ako ngayon. Araw ng linggo, dapat ibigay mo yan sa Panginoon. Pero kung inyong iisipin, mga kapatid, sige, pahalagahan mo ng maigi ang iyong trabaho, kapalit ng Diyos. Naisip niyo ho ba kung gaano kabilis, kung halimbawa mamamatay ka, kung gaano kabilis kang papalitan ng boss mo sa trabaho? Naisip niyo ho ba yon? Minsan may mga paniniwala tayo Pastor, kasi kailangan ako sa trabaho ko. Pag nagkasakit ka, tingin mo hindi makakahanap yung boss mo ng kapalit mo? Maniwala kayo, baka hindi lumipas ang 1 linggo, may kapalit ka na. Pag namatay ka, lahat ng pinagpagalan mo, wala na yang kahalagahan. Mapupunta na yan sa iba. Dahil alam natin, pag tayo ay namatay, wala tayong madadala sa ating libingan. Kaya sabi ni Solomon, walang halaga, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Dahil lahat ay paulit-ulit lang, lahat ay luma at walang bago, lahat ay lilipas at malilimot din. Kaya sa verse 14, talon ho tayo, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Yan ang kanyang konklusyon sa kanyang pagsisiyasat nang pinagmasdan niya ng maigi. Aba, lahat pala ng ginagawa ng tao, walang kabuluhan. Sabi dito sa English, vexation of spirit. Ibig kong sabihin ito, grasping of wind. Para kang isang tao na humahabol sa hangin. Bay, paano mo mahabol ang hangin? Hindi mo nga mahawakan yan. Hindi mo makita yan. At ang hangin, mabilis ho yan. Ganun ho ang tao sa mundong ito. Sa ating pagsisikap na makuha lahat ng material na bagay, para tayong nanguhuli ng hangin. Nagpapagod ka pero wala kang makukuha. Yan ang realidad ng ating mga buhay. Kaya alam ninyo, kung ang ating buhay ay umiikot lamang sa mga bagay sa sanglibutan, tatapatin ko ho kayo, yan ay buhay na walang saysay. Ngayon, siguro nag-iisip kayo, ibig sabihin mo ba, Pastor, masama magtrabaho? Ibig mo bang sabihin, masama na mag-aral? Hindi ho. Mabuting bagay nga ho yun. Kasi alam nyo, ang katamaran bawal sa Bible. Sa Bible, para kumain ka, magtrabaho ka. Yung hindi nagtatrabaho, wag kumain. Yung tamad, sabi ng Bible. Hindi ho ibig sabihin ito na wala na tayong gagawin, tutunganga ka na lang sa buhay. Hindi ho yun. Bagkus, ang binibigyang diin ni Haring Solomon, na kung tayo man ay nagtatrabaho, nabubuhay sa mundong ito, ay gamitin natin ito sa paraan na siyang nakalulughod sa ating Panginoon. Tandaan ho natin, pag binasa ho natin ang aklat na ito, simple lang ang pinapakita ni Solomon, na ang buhay na wala ang Diyos ay walang saysay. Sa madalihong salita, ang buhay na mayroong kabuluhan ay yung buhay na kasama mo ang Diyos at yung buhay na ginamit mo para sa Panginoon. Yan ang tunay na buhay na mayroong saysay. Kaya kung tatalon ho tayo sa chapter 12, dito ho, mapapansin ho ninyo yung shift o yung paglipat ng salita ni Solomon. Na una kanyang pinakita yung kawalang kabuluhan ng buhay, but in chapter 12, verse 1, dito ho, kanya nang itinuon ang mga tao
sa tunay na mahalaga, sa tunay na magbibigay ng saysay sa ating buhay. Sabi niya sa verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Anong utos niya? Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Sino ho bang ating manlilikha? Hindi ho totoo ang theory of evolution. Ang tao ay nanggaling lamang sa unggoy. Or yung Big Bang Theory, na may pagsabog, bigla na lang nalikha tayo. Meron ho tayong manlilikha. Hindi ho pwede na may malikha na walang gumawa. At tayo ho'y nilikha ng Diyos. Siya'y makapangyarihan, siya'y Panginoon. At siya ang sinasabi ni Solomon, alalahanin niyo siya. Alam niyo, ito ho ang nakalulungkot, na dahil tayong mga tao madalas, masyado na tayong abala sa pag-abot sa ating mga pangarap, sa pagtatrabaho, sa pagkita ng pera, na madalas atin ang naisasantabi ang Diyos. May mga mag-aaral na nung sila'y pumasok sa kolehiyo, hindi na nakita sa church. Hindi na naglingkod sa Panginoon. Bakit? Siguro iniisip nila na yung Diyos ay hadlang sa kanilang pag-aaral. Ngayon pagka-graduate, anong ipopost sa Facebook? To God be the glory. Purihin ang Diyos. Luwalhatiin ang Panginoon. Paano maluluwalhati ang Diyos sa pagtatapos mo sa pag-aaral kung iniwan mo siya nung ikaw ay nag-aaral? Kalokohan, mga kapatid. Isang malaking kalokohan. At isa hong malaking kahangalan na atin hong isantabi ang Diyos, ang ating manlilikha sa atin hong mga buhay. Aalalahanin mo siya. Kung ikaw ay papasok sa trabaho, you keep in mind your Creator. You seek to please Him. Ang nais mo, maluwalhati siya. Gawin ang lahat ng bagay na nakalulugod sa Kanya. Sasabihin ng dyablo sa atin at ng sanglibutan, gawin mo kung ano yung bagay na magpapasaya sa iyo. Pero ang Biblia ay nagtuturo sa atin, gawin mo ang bagay na magluluwalhati sa Diyos. Malaki ho ang kaibahan nun. Pero ito ho ang kagandahan dyan. Minsan nakala natin pag ikaw ay sumunod sa Diyos, malulungkot ka. Hindi ho totoo yun. Alam niyo, ang kasiyahan ng Kristiyano ay malugod niya ang Diyos. Paano nalugod ng Panginoon? Mamaya ho, daanan natin yan. But go to verse 13 and 14. Ito na ho, ang pagtatapos ng pagsisiyasat ni Solomon. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Dalawang bagay. Pag sinabing buo, ito na ho yung yung kabuuan ng lahat ng bagay. Hindi sinabi ditong magpakayaman ka. Tama? Hindi sinabi dito magbaging sikat ka. Hindi sinabi na ikaw ay gawin mo lahat ng magpapasaya sa iyo. Sabi ng Bible, dalawang bagay lamang, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Ano ho ba ang pagkatakot sa Diyos? Ang pagkatakot ho sa Diyos, ito ho ay meron tayong mataas na pagtingin kung sino ang Panginoon. Hindi ho ito yung takot sa multo, ha? Na halimbawa, pag ikaw madilim, bigla kang tatakbo na lang doon sa street na madilim kasi natatakot ka, baka may humablot sa'yo. Hindi ho yung takot na yon. Ang pagkatakot ho sa Diyos, dahil nakikilala mo siya kung sino siya, na siya ay banal na Diyos. At dahil alam mong siya'y banal, ikaw ay natatakot na matisod siya o mabigo ang Panginoon dahil sa paggawa mo ng kasalanan.
Sa madaling salita, pag may takot ka sa Diyos, nilalayuan mo yung ayaw ng Diyos at minamahal mo yung mahal ng Diyos. Gagawin mo yung gusto ng Diyos at hindi mo gagawin yung ayaw ng Diyos. Very simple. But you know, it is easier said than done. Matakot tayo sa Diyos. Pero alam ninyo, ang takot sa Panginoon, sino lang meron yan? Kristiyano. Pag binasa ninyo ang Romans 1, ang mga tao na wala sa Panginoon, mga hindi kumikilala sa Diyos yan, walang takot sa Diyos. Kaya nga, daming tao ngayon, kung lapastanganin nila ang Panginoon, ganun-ganun na lang. Bakit? Kasi pag unsaved ka, wala talagang takot sa Panginoon, di mo kikilalanin ng Diyos. Kaya alam niyo, kung gusto natin magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay, magsisimula ito sa tamang relasyon sa Panginoon. Kailangan mong maligtas. Kailangan mong magsisi at sumampalataya sa Panginoon. At kapag si Kristo ay nasa ating buhay, maniwala ho kayo, yan ang buhay na masasabi nating may saysay. Ito yung buhay na pangwalang hanggan. At pag ikaw ay naging, kaya sana ho, itong mga kabataan na narito, bawat isa ho sa atin, bay matiyak natin, tayo nga ba talaga'y ligtas? Dahil sabi nga ng Panginoon sa Mark 8:36, anong mapapakinabang ng tao, mapa sa kanya ang buong mundo, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Yumaman ka, mabili mo lahat ng gusto mo, pero pag namatay ka, sa impyerno ka, walang kwenta ang buhay na yun. Kung aalala ninyo yung kwento ng mayaman at si Lazaro. Si Lazaro, ang hirap ng buhay niya, pulubi lang ho siya. Hindi ho ba? Nangihingi lang siya ng pagkain. Yung mayaman, ang sarap ng buhay. Pero nung sila'y namatay, saan napunta yung mayaman? Sa kaparusahan. Si Lazaro na pulubi nung nabubuhay sa langit. Ngayon, tingin ninyo, kaninong buhay ang mas mainam? Yung tawag nito, yung comfort ng buhay ng mayaman nung nabubuhay lang siya. Pero yung kaluluwa niya, pangwalang hanggan sa kaparusahan. Etong si Lazaro na mahirap lamang na sumampalataya sa Panginoon. Of course, baka sabihin niyo, Pastor, wala namang sinabing sumampalataya si Lazaro doon. Ano ho ba ang paraan para ikaw ay makapasok sa langit? Sumampalataya kay Kristo. Ngayon si Lazaro na kahit mahirap sa mundo, ngunit siya'y sumampalataya sa Panginoon, yung kaluluwa niya ay naroon sa langit pang walang hanggan. Mas mabuti ang buhay ni Lazaro dahil pang walang hanggan siya. At kung ikaw ay mananampalataya, baka balang araw ma-meet pa natin si Lazaro sa langit. Kaya alam ho ninyo, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. At pag may takot tayo sa Diyos, ikalawa, sundin mo ang kanyang mga utos. Masunurin ka sa Panginoon. Paano ho ba natin malulugod ang Diyos? Paano? Go to John 8, verse 29. Juan 8:29. Huling talata na ho ito. Juan 8:29. Sabi ng Bible, at kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ni Jesus, kung bakit hindi siya iniwan ng Ama, dahil lagi niyang ginagawa yung nakalulugod sa Diyos. Yan ang susi. At ano ba'y nakalulugod sa Diyos? Sundin mo ito. Itong aklat na ito. Ito ho ay dalisay. Ito ay perpektong salita ng Panginoon. Ito ang susi, ito yung manual ng ating buhay. Ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan.
Ito ho ang dapat nating sundin dahil ito'y naglalaman ng salita ng Diyos. Lahat ng kalooban ng Diyos ay narito at dapat tayo ay sumunod sa Kanyang mga salita. Yan ang ating gagawin. At alam ninyo, again, ang tanging susunod lamang sa Diyos ay yung taong, yung tupa ng Panginoon. Pag hindi ka Kristiyano, hindi ka susunod sa Diyos. Tandaan ho natin yan. Masuwayin ka sa Panginoon. Lumalaban ka sa pangunguna ng iyong pastor. Bakit? Kasi pag hindi ka Kristiyano, wala ang banal na Espiritu sa iyo. Lalaban ka at lalaban sa salita ng Panginoon. Pero ang tunay na mananampalataya, masunurin yan sa Panginoon. At ikahuli, sa last verse, bakit tayo dapat matakot at sumunod sa Diyos? Because in verse 14, lahat ng gagawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ito ho ang dahilan, mga kapatid. Dahil balang araw, tayong lahat ay mananagot sa Panginoon. Merong isang paghuhukom na darating. Lahat ng ginawa mo, mabuti man o masama, sikreto man o hayag. Kaya alam niyo, walang kwenta na magtago tayo ng kasalanan. Okay? Limbawa, mga kabataan, niloloko niyo mga magulang niyo, may palihim kayong kasintahan. O, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, tinatago mo sa nanay mo, sa tatay mo. Bay, anong saysay ng ginagawa ninyong ganyan? Lahat naman ng bagay mahahayag balang araw. Alam niyo, mga kabataan, ito lang paalala ko sa inyo, hindi niyo itatago ang isang bagay kung mabuti yan. Tama ba, mga kabataan? Meron ba dito, gumawa ka ng mabuti, tinago mo? Ano ang tinatago? Yung masama. O, halimbawa, yung mga magkasintahan, saan gusto lagi niyan? Sa liwanag o sa dilim? Pastor Eden, di ba sa dilim? Bakit? Kasi binanggit din yan ng Panginoon sa John 3. Yung mga gumagawa ng masama ayaw sa liwanag dahil mahahayag ang kanilang kasalanan. Kaya ang mga tao ayaw kay Kristo dahil si Kristo ay liwanag. At pag sila'y na kay Jesus, ihahayag ni Kristo lahat ng kasalanan nila. Pero wala hong saysay na tayo ay magkubli ng sala dahil darating ang panahon, ipagbibigay sulit natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Ngayon sabihin natin, Pastor, nung ako'y nabubuhay, ako'y nagpagal sa buhay ko. Tanong ko sa inyo, lahat ba ng pinagpagalan mo, yan ang sasabihin mo, Panginoon, ito ang lahat ng aking pinagpagalan. Walang kwenta yan sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos. Kung meron ka mang sasakyan, kung meron ka mang pera, dahil sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, lahat ng pilak at ginto ay sa akin. Kaya anong dapat nating bigyan ng tuon? Sabi sa 2 Korinto 4, doon tayo sa bagay na wag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay pansamantala at yung hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Sa Colossus 3, sabi ng Bible, ituon natin ang ating mga pansin sa mga bagay na nasa itaas. Ano ba yung mga bagay na nasa taas? Yun yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga itong hamon ko sa bawat isa. Ano ang buhay natin ngayon? Ang buhay ba natin ay buhay na may saysay? Ginagamit ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Sumusunod ba tayo sa Diyos? Maniwala ho kayo, kahit anong yaman mo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, walang kwenta ang buhay na yan. Hindi ho ito bola. Siguro madalas na nating marinig ito, pero hindi ho yun bola. Alam niyo, kung may pagkakataon lang, sigurado ako maraming mga taong namatay na nasa impyerno na ngayon, na nangangarap sa panahon na meron ka ngayon. Na siguro sinasabi nila, kung may panahon pa sana ako
Sana ako ay nanampalataya kay Jesus. Pero pag namatay ka na, wala na eh. Katapusan mo na. Ngayon ikaw buhay pa. Kung wala ka pa kay Kristo, it's time for you na maligtas. Magsisi ka at sumampalataya. Matakot ka sa Diyos at ikaw ay sumunod sa Kanya. At yan ho ang tanging buhay na mayroong saysay. Kaya sana ho, wag nating bigyan o wag nating ubusin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Bagkus gamitin natin ito na may saysay, na yung buhay ko at buhay mo magamit para sa Panginoon. Now, paano yan, Pastor? Halimbawa, nag-aaral ka. Mag-aaral ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magtrabaho ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo gaano katindi ang bagay na ito. Sabi ni Pablo, kumain man tayo o uminom ng tubig at anumang bagay na ating ginagawa, gawin mo lahat yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. May kahit natutulog pala tayo. Bawa, natutulog si Jillian. Bay, magbigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yan ang buhay ng Kristiyano. Sabi nga ho, ang dulo ng buhay ng tao ay maluwalhati ang Diyos and to enjoy Him forever. That's the only thing. Kaya alam ninyo, si Jesus ho, hindi naman naging mayaman sa mundo tama? Siya ho ay karpintero lamang, hindi ho sa minamaliit natin yun, ngunit hindi ho siya mayaman. Ibig sabihin ba dahil si Kristo hindi mayaman, walang kwenta ang buhay niya? Hindi ho. In fact, yung buhay nga ni Jesus, tinaas siya ng Ama dahil ginawa niya ang kalooban ng Ama. At yan ang buhay na dapat nating hanapin. Tumigil na ho tayo sa pagtingin sa pera. Hindi ho yan ang ating Panginoon. Ang Diyos natin ay ang Diyos na nasa langit at gamitin natin ang buhay natin na natatakot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang salita. Ito ang buhay na may kabuluhan. Tayo tayong lahat at tayo ho'y manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Dalangin namin na Diyos, Ikaw ang siyang kumilos sa aming mga puso at makita namin Panginoon ang kawalang kabuluhan ng mga bagay sa mundong ito. At makita din namin na ang tanging buhay na may saysay ay ang buhay na nasa iyo. Lord, help us. Kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon na hindi paligtas, kayo po ang mahabag at magligtas. At sa mga tunay na Kristiyano, dalangin ko na makita namin na ikaw lamang, O Diyos, ang magbibigay ng kabuluhan. Gaya ng sabi ng awit, iisa lamang ang buhay at ito'y lilipas. Ngunit anuman ang bagay na ginawa kay Jesus, ito ang mananatili. Lord, help us to use our lives para sa iyong ikaluluwalhati. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.